What's up mga kabisyo? Marami sa atin ang gustong magsimulang mangolekta ng mga Pokemon cards. At kapag medyo baguhan tayo, medyo nakakalula yung ilang terminologies, lalong-lalo na pagdating sa card rarities. Pag-usapan natin ngayon mga kabisyo kung paano natin mapafamiliarize yung iba't ibang card rarities sa Pokemon trading cards. I-familiarize muna natin yung mga sarili natin sa series at sa mga expansion sets. Dahil nasa Mega Evolution na tayo, ito muna yung gawin nating example. Mega Evolution mga kabisyo is yung main series natin ngayon. Ibig sabihin, lahat ng mga lalabas na expansion sets ngayon ay under ng Mega Evolution series. Katulad na lang na Mega Evolution base set. Pangalawa naman ay yung Phantasmal Flames. Pangatlong expansion set ay yung special set na Ascended Heroes. At ang pang-apat na expansion set, walang iba, kundi ang recently lang na Perfect Order or ME03. So ngayon mga kabisyo, alam nyo na kung ano yung mga series at expansion set. Pag-usapan na naman natin ang card rarities. Kadalasang tinatanong sa atin mga kabisyo kung paano ba malalaman kung common or uncommon or kung full art ba yung isang card. And napakasimple lang yan mga kabisyo. Actually, ang card rarities ay may kanya-kanyang simbolo. Umpisaan natin yan sa common cards, which is yung bilog na kulay black. So, mapapansin natin dito sa lower right corner niya na meron siyang bilog na itim doon. So, ibig sabihin, ito ay isang common card. Wala ring kumikintab sa kanya, ibig sabihin, hindi siya holographic at ito lang talaga yung pinaka-design niya. Okay? Kadalasan din yung mga common cards ay yung pinakamaraming cards sa isang booster pack. Kasi nga common. Pero wag kayong malilito dahil meron ding mga common cards na holographic. Katulad nito, ito ay tinatawag na reverse holographic na common card. Makikita natin, same siya dito kay Scatterbug. May bilog din siya na itim dito, pero siya ay reverse holographic or yung kumikinang yung labas nung illustration box. So ito yung illustration box natin, diyan naka-drawing yung Pokemon at ito yung labas ng illustration box. Ito yung kumikinang sa kanya or yung may holographic. Kaya ang tawag dito ay reverse holographic or reverse holo. Isunod naman natin mga kabisyo yung uncommon cards o sinisimbolize nung diamond. Pag ganyan. Diamond na symbol na makikita natin dito. So katulad ng common cards, meron din siyang standard na card na walang holographic at meron din siyang counterpart na reverse holographic or yung kumikinang yung foil na ito sa labas ng illustration. So same card, uncommon cards, pero yung isa ay standard na walang holo at yung isa ay reverse holographic. At pangatlo mga kabisyo yung tinatawag nating rare cards. So ito ay sinisimbolize nung star na pwedeng itim or pwedeng puti yung kulay. Katulad nito. Ito ay star na puti. At ito, star na itim. So, parehas lang silang rare card. Ang pinagkaiba natin dito, yung isa ay reverse holographic o yung kumikinang is yung outside na illustration box. At yung isa naman ay holographic. Ang kumikinang dito is yung illustration mismo, yung background ni Gengar. So, yun yung kaibahan nilang dalawa. Pero parehas lang silang rare cards. Next naman natin mga kabisyo ay yung mga double rare o yung may symbol na dalawang itim na black stars. So, kalimitan, ang mga double rare, ito yung mga playable cards o yung mga regular EX, katulad nitong mga to. And kung makikita natin yung symbol niya, ayun yung dalawang star na kulay black. After naman ng mga double rare, puntahan naman natin yung mga ultra rare, which is sinisimbolize sila ng dalawang silver star, katulad nito. Mga ultra rares ay tinatawag din nating mga full arts. So full art meaning yung buong space ng card niya ay nandun yung illustration. Ito, buong card niya sinakop nung drawing. Pero kadalasan, ang mga background ng mga full art ay mga kulay lamang. Kagaya niyan, kagaya nito. So yung background nila ay parang walang kwentong sinoshow. Unlike sa mga counterpart nila na SIR, katulad nito, siyempre, ito lang yung perplex ko kasi ito lang yung meron ako. So, makita nyo yung full art niya, yung background niya ay mga kulay-kulay lang. Parang mga silhouette lang ni Mega Lucario, mga shadow niya. Pero yung SIR naman ay may kwento dun sa
likod ng kanyang card. Katulad nito, si Mega Lucario ay nakikipaglaban kay Mega Venusaur. So yun ang kaibahan ng full art sa SIR. Ang nagsisimbolize naman sa mga illustration rares o yung mga IR ay isang golden star katulad niyan. So kung makikita natin doon sa card, meron siyang isang single star. So ito mas kita dito. Meron siyang isang single na golden star. So ang mga illustration rares ay meron ding kwentong pinapakita sa background nila, kagaya nitong Persian na nakatingin siya sa bintana or sa glass window sa labas ng building. At ito namang si Riolu ay nasa loob ng isang bahay, which is ayan yung background niya, may sofa at iba. So may kwento yung background nila. And dako naman tayo sa mga SIR. Ang SIR usually is yung pinaka-top chase sa isang set. So katulad sa Mega Evolution base set, itong Mega Lucario ay isa sa mga SIR na top chase dun sa set na yon. So makikita natin, meron siyang dalawang golden star sa baba. Yung kanyang border ay medyo darkish gray at may texture yan. So kita mo yung texture ng cardboard dyan. Tapos yung kanyang background nga ay may kwentong ipinapakita. So yun yung mga tina-target ng mga tao na makuha sa bawat open ng packs. SIR, SIR, SIR. And last but not the least, at ito wala pa tayong napupul na neto kahit kailan, is yung mga hyper rares. So mga hyper rares at ngayong Mega Evolution is Mega Hyper Rares, ito yung mga gold cards. So yan yung mga gold cards na lumalabas ngayon. Sa Perfect Order set, ang merong ganto is si Mega Zygarde EX. So sa mga nakaraan set, meron din sila Charizard, meron din sila Lucario, meron sila Gardevoir, at iba pa. So sana naniwanagan kayo mga kabisyo dun sa mga card rarities, and sana nagkaroon kayo ng konting idea, and good luck sa inyong mga collections. See you! Bye-bye!